Umulan man o umaraw, nasa ang sulok ka man ng mundo, tuloy lang ang kwentuhan. Para tayo ay laging #happy lang. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok dito sa iHeartPH. Sa pagpapatuloy ng ating Build It Right series, isa sa pinakamahalagang utilities na dapat ay may maayos na layout para sa ating mga tahanan ay ang water system. Paano nga ba ito sinisimulan? At kailan ito dapat gawin sa ating pagpapagawa ng bahay? Ihahatid sa atin yan nating guest host at pambansang bayaw na si June Sabayton. Alam niyo ba kung ano ang isa sa pinakamahalagang supply sa inyong bahay? Walang iba kundi tubig. Pero maliban sa water supply, kakambal din ito ang pagpapagawa ng maayos na drainage system kung tayo ay magpapagawa ng bahay. Parte ang mga ito ng plumbing o ang sistema ng mga tubo, kasangkapan at kagamitan na ginagamit para maghatid ng malinis na tubig at i-flush out ang maruming tubig. It comes from design. There are kitchen sinks, laundry tabs, and wash basins, or as you know, as lavatory, or we call it lababo. You convey water and you drain water. Kasama natin ang TV and film director and actor at ultimate bayaw ng bayan na si Direk June Sabayton para alamin ang do's and don'ts pagdating sa plumbing. Bukod sa pagiging bayaw, may isang karakter pa ako na noon gustong-gusto ko pang gawin. Higit sa pagiging matinee idol, ililigtas ko kayo sa umaapaw na inidoro na bumabaha sa inyong mga banyo. Ito po ang obrang pelikulang pinamagatang ang Tubero. Direk, ito na po yung toolbox mo. Sandali lang, ano yung toolbox na to? Bakit binibigyan mo ng toolbox? Puro man, umapaw na po yung inidoro. Anak pa naman, Brad, pag didirikin nyo ako dito, yung pala, tubo lang pala yung, yung gagawin natin. Sandali nga lang. Ito ha, mabuti pa, panoorin nyo na lang yung interview natin sa mga expert dito. Okay? When you say proper plumbing, hindi siya maliit na bagay sa mundo ng construction. Actually, water flow, it deals with what you call it, conduit pipes. Diyan dumadaan yung flow ng water. So, paano sila dumadaan? Paano sila pumapasok? It goes through your main lines. Kumbaga, in plumbing kasi, meron tayong tinatawag na water service line. Kung sa electrical, meron tayong main electrical line. Hanggang nagle-layout pa lang po ng bahay po, kailangan po abangan na nila para sa water supply niya. Malaking trabaho kasi yan eh. Pag tapos na po mag-installation, kailangan matesting yan. Dahil pag hindi na-testing yan, saka pinadaluyan na ng tubig, doon po nang nangyayari ang mga leak. Hindi lahat nakikita ng mata, pero ramdam natin kapag may problema. Gaya na lang bigla ang pagtaas ng bill ng tubig o yung mga tagas na hindi agad mawari kung saan nagsimula. Naku, nayari na. Karaniwan pong talagang nagiging problema dito, yung nagkakaroon ng butas yung mga tubo galing dun sa mga metro. Hindi po natin maiiwasan na marami pong dumadaan ng motor, tapos may mga karton po nasasagasaan dahil nakalabas po yung mga tubo doon. Bali po yung latest po namin naging problema dito, yung medyo malaki po yung binayaran namin sa Nawasa dahil may tagas po pala yung tubo. Nalaman na lang po namin, nagdumating po yung bill namin, umabot po siguro ng 20K. Para po hindi na maulit yung ganong problem, minomonitor na lang po namin lagi yung metro doon. Tapos lagyan po natin ng mga safety gate valve, ganyan, para po madali siyang patayin kung magkaroon man ng problema. Oo, ang dami na sanang nabili sa 20 mil na yun, no? O kaya, donasyon para sa kampanya natin sa Bayaw Party List. O, samayo pa yung mga kapuso, ha? Huwag natin kaligtaan yon. Naku, bago pa tayo masita, baka sabihin na nangangampanya na ako dito, no? Kaya naman, silipin nyo muna itong activity
para malaman natin kung anong klaseng mga tubo ba ang dapat nating gamitin sa iba't ibang parte ng bahay natin. Naku, lalo na doon sa best friend natin, no? Kanina, no? Na nasingil ng 20 mil. O, di ba? Malinaw. Nakita natin kung ano yung pinakamatibay, yun ang dapat yung nilalagay kapag nasa labas yung mga tubo natin para siguradong walang tulo. O, di ba? Nice one! Ilan sa mga pangunahing plumbing fixtures sa bahay ang lababo, na kadalasan ay nasa kusina at banyo. Pangalawa, inidoro na may sariling water supply at espesyal na drainage na konektado sa Poso Negro. Pangatlo, shower. At ang pinaka-basic sa lahat, gripo. Ang lahat ng ito nangangailangan din ng maintenance para masigurong malinis at maayos ang daloy ng tubig sa bahay. Actually, ang maintenance lang naman sa water system kasi the most common na kalaban natin sa water line is scaling. Scaling is like kalakalawang din, pero siya para siyang, alam mo yung corals? Parang flower. So, the first visual checkup is water hammering. Number 2, ang gawin mo, solution lang para to prevent. It's in every toilet and bath, every kitchen, every service, may gate valve. And then, para if ever there are, leaks involved, doon ang unang check or kung walang tubig. Insulating water pipes, sa ibang bansa kasi, na malalamig. So, they insulate it to reduce heat loss. Yun naman pala, pag sinunod natin yung mga yan, dadaloy din ang ginhawa. Pero sa Bayaw Party List, wala ka pang problema. Bibigyan agad kita, may solusyon na. Dahil alam ko ang nais mo. Magbabalik po tayo, mga katubo. Kakambal ng water supply ang drainage sa ating mga tahanan. Ano nga ba ang mga tips ng ating mga eksperto sa pagpapagawa nito? Ikakwento sa atin yan ni June Sabayton. Siyempre, pagkatapos nating alamin ang mga dapat gawin para sa maayos na water supply, kailangan din nating matutunan ang tamang pagtapon sa tubig na ginamit natin. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ano? Ang pipiliin ko. Ano? Anak ng tubero! Tubero, tulong! Tulong, emergency! Tulong! Oo nga pala. Ano yung gagawa nito? Bago simulan ng construction ng bahay, siguruhin munang akma ang drainage system para maiwasan ng mga problema gaya ng pag-apaw o pagtagas ng maruming tubig o matinding pangangamoy. Importante ring suriin ang plumbing permit na nakuha ng inyong contractor at sundin ang plumbing code para matiyak na epektibo ang inyong drainage system. There's only one code, which is the Republic Act of 1378 of 1955, which is recently revised of 1999, called the National Plumbing Code of the Philippines. Nandun lahat kasi ng computations, material use, hanggang sa installation. It's a complete guide for that kind of trade. Ang unang-unat sa pool, kailangan po natin syempre ng design. Meron po tayong tinatawag na plumbing permit. Nakalist din po yung mga fixtures doon kung ilang gagamitin mo. The first rule is always minimum plumbing fixture. So in short, let's just say, sa isang pamilya, may isang banyo. Further, each fixture has its, we call it fixture unit or drain. Kasi doon mo madedetermine kung gaano kalaki yung tubo na gagamitin mo. At doon papasok yung tinatawag nating traps. Ano yung traps? Para hindi bumalik yung tubig na inilabas mo. Sa panahong moderno na ang lahat, mas conscious na rin tayo sa ating kapaligiran at pansariling kalinisan. Kaya naman marami na ring innovations na na-develop maging sa ating drainage system. Nasa tamang elevation po yun. Pag nagkamali po ng elevation, medyo mabagal ang daloy ng tubig niyan eh. Nai-stuck doon sa pinakang drainage niya po. Sa storm drain niya, Nung araw kasi pag umulan po, sa bakuran lang tumatapon ng tubig eh.
Ngayong main canal na kasi, kailangan nasa storm drain ng pinakang kanal. Dahil pag hindi po nakatap yun doon, medyo maano yung mga tubig eh, maapaw. Kailangan doon yung pinakang pagtatapan po, medyo hindi siya barado. Pag nagbarado po yun, nagbabaha ngayon eh. Para maiwasan ang mga problema sa pagbabara at pagkasira ng mga tubong ginagamit para sa drainage, bukod sa tamang installation, alamin na rin natin kung tama ba yung mga nilagay nating materyales. Correct ka dyan, Direk. Hindi basta-basta ang pagpili ng tubo para sa drainage. Narito ang ilan sa pinakamadalas gamitin. PVC pipe. Kadalasan itong ginagamit sa drainage at vent lines dahil sa tibay nito at daling i-modify. ABS pipe. Kagaya ng PVC, ginagamit din ito sa drainage at venting, lalo na sa malimig na klima. At cast iron pipe, na kadalasang makikita na lang ngayon sa mga mas lumang building. Eto imagine nyo na lang kung mali ang nailagay na tubo sa drainage system nyo. Naku po, good luck sa ilong nyo. Panoorin nyo itong mga activity natin. Kung paano nagsimula ang mga leak sa tubo at gaano karaming tubig ang tumatagas bawat minuto. Kung paano na lang kaya yan kung ihi yan o echas. Yuck! One solution is every space should have at least, we call it a full-way valve or sluice valve or commonly known as gate valve. Meron tayong ginagamit na isang klaseng tubo. Ito yung isang klase. We use trench grating. Kumbaga, di ba nakakita kayo ng mga trench, di ba, sa mga parking o sa mga basement. Isang buo yun, tapos may tubo doon. Normally, we do that on, we call it, fire protection line. Well, nagkakaroon pa rin ng contamination within drainage. Dapat potable and clear water pa din yan. May payo rin ang ating experts pagdating sa maintenance ng ating mga drainage. To prevent such clogging, every fixture na may drain dapat may vent. To negate it. Tapos, pagdating naman sa ating mga kitchen, dapat huwag ka magtapon doon ng food waste. Bigas, kanin, kahit ano. Sa banyo naman, mapa lavatory, mapa floor drain, mapa water closet, huwag ka magtapon ng tissue. Buhok. Yan ang most common. When you say trap seal, maraming klase. Meron tayong standard trap seal, we call it P-trap or permissible. Anong purpose niya? Para hindi pumasok yung foul air, that's one. Number two, yung trap seal kasi, para hindi din pumasok yung, we call it, vermin, insect. Kasi pag nagawa mo ng tama yun, with the right safety, quality, and with valuable time and cost, walang mangyayaring problems. Bagong kaalaman na naman tungkol sa pagpapatayo ng bahay. Feeling ko nga malapit na akong maging expert sa home improvement. Dagdag credentials na naman to para sa Bayaw Party List. Wala pang problema, may solusyon na. Muli po, Jun Sabayton, nagpapaalala sa inyo, bahay man o buhay, gawin lang natin ang tama para hindi ka maging problemado at iwas sakit ng ulo. Nice one! Wine serves as a companion to celebrations. Kaya naman isang malaking selebrasyon para sa pinakapopular na wine ng bansa para sa kanilang ika-25th year. Pasko na naman! Panahon na naman ng mga salo-salo at selebrasyon ng tagumpay na nakamit natin sa taong ito, na mas nagiging espesyal kapag present sa hapag ang inuming humuli sa lasa at kiliti ng mga Pilipino. At nandito tayo ngayon sa Laguna sa mismong planta ng Pinoy wine na patuloy na pinagkakatiwalaan at tinatangkilik ng marami. Samahan niyo akong alamin ang sikreto sa likod ng tagumpay ng proudly local wine brand na ito for 25 years. At kung paano ito naging bahagi ng kulturang Pinoy, lalo na tuwing Pasko. Wow, happy 25 years, Thank you, Chris Valerie. Nobelino. Thank you for being here. Wow, 25 years. I'm sure there were a lot of milestones and highlights. Alin dun yung pinaka-remarkable for you? Well, from a humble 300 square meter warehouse, now we are in a very modern
several hectare modern winemaking facilities. We've come a long way since 1999. So you grew up with the brand na, with your dad being very, very hands-on. My dad was setting up the company starting 1999, and then I moved here around 2011, kind of like baptism by fire, and then now I'm running the company with my dad. This is the first and, would I say, the only local? It's the only winery in the country, and I think with the new bottling line, it is the most modern and the biggest bottling line for winemaking, I think in all of Asia, possibly. Wow! Excited na akong makita kung paano nga ba na-impluwensyahan ng brand na ito na maging wine-drinking nation ang Pilipinas. So the magic begins right here, and all wine comes from Grapes. grape juice, right? Yeah. And if you taste those grapes, matamis ang grapes, right? Yes. But most wines in the market that you taste, masyadong mapakla, right? It's bitter because wine is the fermentation of grape juice. It converts the sugar into alcohol. But ang Pinoy gusto niya matamis. And so what we have to do is innovate on the winemaking process. We want there to be some residual sugar from that grape juice, which all wine comes from. And so we have to separate the liquids from the solids. So that's why nobody knows sweet. Bagay na bagay sa panlasa ng Pinoy na medyo matamis na manamis-namis. At dahil sa tagumpay na kanilang tinatamasa sa 2.5 dekada, lalo pa nilang pinaunlad ang kanilang facilities at mas pinahusay ang proseso ng paggawa ng wine. All of our equipment you'll see in this winery is from Italy, including our fermentation tanks. And we make batches at a time. So we make 30,000 liters at a time. And then we measure it, we time it, because the yeast are converting the sugar into alcohol. Once we get to the right alcohol level and sweetness level, we have to arrest fermentation. We have to stop it from fermenting. And the way you do that is by separating the liquids from the solids. Amazing! It's my first time to go to a winery. Is it really? At dahil state-of-the-art ang kanilang facility, automated na rin ang karamihan sa kanilang mga equipment with minimal human contact. There's a lot of process, Yeah. but everything was made more efficient now because of the modern technology. Yeah, definitely. No matter what the technology, it's still the same process. And the most complicated machine, I would say, would be like this bottling line right here. This is the rinser, filler, capping, corker, monoblock. And this is super cool. We also built like an air filtration system on top there. We replace about 3,000 cubic feet of air every minute. So we change the air 5 times every minute in here. Because at this point, you're filling the bottle and then you're capping the bottle. So we don't want any contamination from when we fill the bottle to when we cap it. And nothing can happen here but pure wine. Wow! Yeah. And before that, actually, we put our microfilters right here. And the third mesh size for the microfilter is about 0.5 of a micron. So making sure there's no contamination, like quality control, nothing but pure liquid, and clean, sterile wine. Hindi lang quality ng kanilang mga produkto ang kanilang binabantayan. Bahagi rin ng kanilang best practices in winemaking ang dedikasyon sa pangangalaga ng kalikasan. We invest in all types of technologies. I would say the biggest and most innovative technology is like with our wastewater management. And this is like all about sustainability. So when you make wine, wine can be toxic, honestly. And most people have to pay someone to take that waste because you can't introduce it to water. And what we do is we innovated on using cocoa peats to take the waste, evaporate it, and then we can use that cocoa peat as fertilizer. Oh, nice! And that's something we're trying to share with the rest of the world because it's a much more efficient way to do it. And then also, all this equipment here, about half of the energy or more is run on solar. Why do you think it's important to have these sustainability practices? Because we care about the future and we want to be around for the future, you know? We want to fulfill aspirations of everyone. And we have a very young population here in the Philippines. We have to make sure the air is clean and that the water is safe. And now, oras na para tikman ang wine straight from the winery. Para mapagandaan na rin natin ang mga pagsasaluhan o ipangre-regalo this holiday season. Anong variants ang pwede nating abangan ngayong Pasko? We have 17 different variants, one for everyone, Wine for all Pinoys. for every Filipino. Yes. Congratulations, Chris! Thank you so on your much. 25 years. I appreciate it. Chris, ano pang pwede nating abangan sa Novelino in the next 25 years and beyond? That's a really great question. I can't answer it, specifically, but I know that we will continue to fulfill the aspirations of the Filipino people.
Nakakatutuwang isipin na sa kabila ng tagumpay na tinatamasa, pinaiiral pa rin nila ang pusong Pinoy na may dedikasyon sa pagbibigay ng Filipino brand of excellence sa kanilang mga produkto nang may malasakit at pangangalaga sa kalikasan. It's not just about producing more, it's like the way we produce more is in a way that's very efficient and has high standards. Christmas is around the corner, and I want to invite all of you to celebrate with a special bottle of wine, Novellino, my one and only. Thank you guys, and Merry Christmas. Robinson's Easy Mart's Easy Holiday is actually something that we have come up with as a treat to our Easy shoppers. As a store who caters for your everyday needs, this holiday season we offer wide variety of items which you can choose from. We have Christmas baskets, Christmas hams, and then any other items that you can serve to your loved ones and then to your families. Robinson's Easy Holiday is our culminating activity from our in-store promotion. It actually highlights our two other promos, which is Ham for a Cause and Cooking Made Easy. Ham for a Cause highlights our in-kind donations to the Gohong May Brothers Foundation. We donated 150,000 in-kind donations. And then for Cooking Made Easy, we have selected the few contestants that can participate in our live cook-off on 10-minute cooking demo together with Ninong Rai as our judge. So we'll get to choose who's the best among the two for the Cooking Made Easy event. So, very animatic ang natin yung spices. Pero try natin i-utilize yung mga magagandang produkto nasa paligid natin na maganda na siya to begin with. Luto na siya, tapos titimplahan mo na lang siya, i-elevate mo na lang siya ng konti. Such as yung Mega Squid, before niluto ko siya, ginawa ko siyang parang spicy ginataan. Napakasarap niya. Napakarami pang pwedeng gawin sa kanya. Kasi the protein itself, timplado na siya. So, hindi ka nasasablay doon. Maglalaro ka na lang doon sa existing yung lasa. And basta hindi ka masyadong lalayo, magiging masarap yan luto. Easy Holiday promotion started last November 1 and will end on December 31, 2024. So the mechanics is actually customers must purchase 800 worth of participating items where they need to use their Go Rewards card or app so they get to have one e-raffle entry. Please feel free to drop by at any stores near you to check out our exclusive and awesome deals made exclusive for you. Hotel Sogo has a new room. It's called Sogo AI Tech Concept Room. Lahat ng amenities dito ay IoT or Internet-operated amenities and AI-inspired. Meron tayo nito ng self-check-in kiosk kung saan ang guest ay mag-check-in using the kiosk or machine guided by Sogo Aiko. The self-check-in kiosk of Hotel Sogo is made or conceptualized to enhance the privacy and security of our guests. Ang kiosk na ito nagpo-produce ng QR code which can be used as their key to the hotel room. Sogo AI Tech Concept Room has different unique amenities. Unang-una, yung voice-controlled console. You don't have to call the reception or the front desk if you need to personalize the ambience of the room. Meron galaxy, may stars, depende sa gusto. Now, kung gusto natin naman na may feel of romantic theme at mayroong background music, computer, romantic time on. Meron din tayong auto body dryer. Meron din tayong curtains kung isasarado o bubuksan through voice controlled. Hotel Sogo do not actually stop in researching, improving, and developing the amenities of Hotel Sogo. Naniniwala kami na yung AI madedevelop pa yung mga amenities ng hotel better for the convenience of the guests. Mas komportable sila, mas masarap magstay, mas high-tech ika nga, mas attractive siya sa mga tech-savvy na guests. We want Hotel Sogo to pioneer the innovation in hospitality industry.
That's it! 30 minuto na naman ang lumipas. Nag-enjoy ba kayo sa aming episode ngayon? I-like mo na rin ang aming social media account for more of our stories. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok dito sa iHeart PH.